Hindi lahat ng kwentong nakakatakot ay gawa ng mga multo, aswang o engkanto. Karaniwan ay kapwa-tao rin ang nagdudulot ng kapahamakan sa atin. Kaya nga madalas, mas nakakatakot pa ang mga buhay kesa sa mga nilalang na hindi natin nakikita. Good evening po, Sir Neb. Umaasa po ako na mapasama sana sa Tales of Suspense ang kwentong ito. Tawagin niyo na lang po akong Ruben, 28 years old at kasalukuyang naninirahan sa Davao. Nangyari ito noong 2008. Hindi kami mayaman, Sir Neb, pero masasabi kong pinagpala kami pagdating sa lupain dahil malaki yung pagmamay-aring lupa ng Lolo Berong namin. Nag-iisang anak si Papa ni Lolo Berong. Kaya naman nung mamatay si Lolo noong 2003 ay Papa ko ang nagmana ng lupa. Walang alam sa pagsasaka si Papa, kaya naman yung mga dating bantay na pinagkakatiwalaan ni Lolo Berong ay hinayaan niyang manatili doon sa farm namin. Sa mga unang taon ay maganda ang tinakbo ng ani. Tuwang-tuwa yung mga magsasaka at syempre kami rin dahil isa yon sa naging pangunahing kinabubuhay ng pamilya namin. Nung mga sumunod na taon, napansin ni Papa na parang kumonti yung ani ng mga magsasaka. Ang dahilan ay binagyo at napeste ang ani. Marami raw nasira kaya nagkaganoon. Hindi naman nagtataka si Papa dahil para sa kanya, mas alam ng mga magsasaka ang ginagawa ng mga ito. Pero nung mga sumunod pang taon, na mas madalas na magpaluwal si Papa ng pera para sa mga abono at pamatay peste, ay nakahalata na siya. Parang may ginagawang kababalaghan yung ibang magsasaka na konti na lang ang aning binibigay sa kanya. Lihim siyang nagpaimbestiga. Yung isa sa pinagkakatiwalaan niyang magsasaka ay inutusan niyang magmanman. Kinalaunan, Sir Neb, napag-alaman ni Papa na may kalukuhang ginagawa sa farm. Dinadaya daw yung resibo at nagtatago ng sako-sakong palay yung magsasakang tawagin na lang natin sa pangalang Mang Omeng. Natural pinagalitan ni Papa. Hindi niya naman tinanggalan ng kabuhayan yung matanda, pero sinabihan niyang dahil sa ginagawang katarantaduhan ay kailangang dagdagan yung binibigay na kaban ng palay. Akala ni Papa okay na yung kasunduan nila. Yun pala ay nagtanim pa ng galit si Mang Omeng. Pagsapit ng araw ng anihan ay si Mang Omeng ang unang pinuntahan ni Papa. Nakahanda na yung mga kaban ng bigas. Pero nung mapansin ni Papang kulang ay tinawag niya si Mang Omeng. Dahan-dahan daw itong lumapit. Mahigpit na hinawakan yung daladalang karit. Nung makita daw ni Papa na kumikinang yung talim ng karit ni Mang Omeng, ay kinabahan siya. Napatingin daw siya sa mukha ni Mang Omeng at nakita niyang galit na galit yung itsura nito. Bago makatakbo si Papa ay tinaga siya ng karit ni Mang Omeng. Mabuti na lang daw at nailagan niya dahil sa liig daw siya talaga pinunterya. Kung hindi raw ay siguradong namatay siya nung araw na yon. Sinubukan niya raw tanungin si Mang Omeng kung anong problema. Kaso parang wala raw ito sa katinuan. Parang ang pakay lang daw talaga ni Mang Omeng ng araw na yon ay patayin siya. Nung papatakbo na siya, narinig daw ni Papa na sinabi ni Mang Omeng na masyado raw kaming sugapang magkakamag-anak. Dahil doon sa nangyari, Sir Neb, ay nagtanong-tanong si Papa kung ano ang ibig sabihin ni Mang Omeng. Ang sabi nung pinagkakatiwalaan niyang magsasaka, yung lupang sinasaka daw ni Mang Omeng ay dati nitong pagmamay-ari. Sinangla lang daw kay Lolo Berong. Nung hindi raw matubos ni Mang Omeng ay kinuha ni Lolo ang lupa. Marahil yun daw ang ugat na pinagmumulan ng galit nito. Hindi namin pinakulong si Mang Omeng. Mabait si Papa, Sir Neb. Hindi na rin kinuha ni Papa yung kaban ng palay na parte namin. Nagpasama lang si Papa sa mga magsasaka para kausapin si Mang Omeng.
Tinulungan din namin siya para maibalik sa kanya yung dati niyang lupa. Nagtanong din si Papa kung may iba pang magsasaka na inagawan ni Lolo ng lupa. Napag-alaman namin na meron pang 2 nabiktima. Siyempre binalik din namin yung mga lupa nila sa kondisyon na unti-unti nilang babayaran yung halaga ng pagkakasangla ng lupa. Hindi na namin tinubuan para mas magaan nilang mabayaran. Natuwa yung mga magsasaka, Sir Neb, at tingin ko dahil doon ay lalo kaming sinuwerte sa ani. Si Mang Omeng, ayun, isa na sa pinaka-pinagkakatiwalaang magsasaka ng papa ko. Panay pa rin ang hingi niya ng tawad sa tuwing maaalala yung panahon na pinagtangkaan niyang patayin si Papa. Pagpasensyahan mo na po kung medyo maikli itong kwento. Nangyari po ito sa kaibigan kong nakilala ko noon sa trabaho. Tawagin na lang po natin siyang Israel. Si Israel po ay 3 sa 6 na magkakapatid. Nung mamatay yung tatay nila na taga Masbate, ay nag-volunteer yung ate Irma nila na ayusin yung titulo ng lupa para hindi sila magkagulong magkakapatid. Pinasurvey, pero kinalaunan napag-alaman daw nila Israel na niloko sila ng kanilang ate Irma. Yung ate daw kasi nila ay pinangalan sa sarili yung kabuuan ng lupang pinamana ng tatay nila. Ang usapan daw nilang magkakapatid 6 silang maghahati-hati. Pero hindi daw tumupad sa usapan yung ate Irma nila. Nagawa niya yon kasi nagtiwala sila, Sir Neb. Basta pirma lang sila ng pirma. Hindi kasi nila akalain na dudugasan sila ng ganun. Nung malaman nilang magkakapatid yon, ay sinugod daw nila sa bahay yung ate Irma nila. Pinakiusapan nila sa malumanay na paraan na baka pwedeng hatiin ng maayos yung lupa. Ang kaso raw ay matigas talaga ang mukha ng ate Irma nila. Pinangangalandakan pa daw kila Israel na walang habol ang mga ito dahil sa kanya nakapangalan yung lupa. Siya raw ang gumastos sa paglalakad, kaya wala raw mapapala kahit 5 duling yung mga kapatid nito. Ang kapal ng mukha, Sir Neb. Hindi ko talaga akalain na may ganong klase ng tao pala. Yung Kuya Miguel daw nila, parang sasabog sa galit nung marinig yun sa ate Irma nila. Kung gulangan daw sila parang hindi sila kapatid kung ituring. Sa sobrang galit nung Miguel ay sinubukang pumalag. Susuntukin daw sana nung Kuya Miguel niya yung ate Irma. Pero tinutukan daw siya ng baril ng asawa nito, kaya hindi niya na ituloy yung pagsuntok. Pinagbantaan pa raw yung Kuya Miguel na kapag sinaktan si Irma ay pasasabugin ng bungo. Niyabangan pa raw sila Israel na kung bumalik pa ulit ay ipatutumba sa mga kontak nito. Walang nagawa sila Israel, Sir Neb, kundi umalis sa bahay ng ate Irma nila nung araw na yon. Pulis din daw kasi yung asawa, kaya natakot silang baka balikan sila at baliktarin. Yung Kuya Miguel niya, kahit daw nakaalis na ng bahay ni ate Irma ay bakas pa rin yung kilabot sa muka dahil nakatulala at namumutla. Natroma siguro nung tinutukan ng baril. Bago sila umuwing magkakapatid ay nag-usap-usap sila at sinabing mula sa araw na yon ay hindi na nila ituturing na kapatid si Irma. Sumumpa raw yung magkakapatid na balang araw ay kakarmahin ng matindi yung ate nila. Pagkalipas ng 1 taon, Sir Neb, nalaman nila sa mga kamag-anak sa Masbate na nabenta na ng ate Irma yung lupang pinamana sa kanila ng tatay nila. Hindi man lang daw nagparamdam sa kanila o nagpamerienda man lang. Pagkalipas pa ng ilang taon, kinarma ng malala yung Irma. Naimbestigahan yung asawa niyang pulis at nalaman na may kinalaman sa droga. Kinuha yung mga ari-arian ng mag-asawa. Ang malala pa doon, Sir Neb, mga kabaro pa daw ng asawa niya yung nagnakaw. Kunwari nag-iimbestiga pero isa-isang nilimas yung mga mamahalin nilang gamit. Ilang beses daw lumapit sa kanila yung ate Irma nila kasi yung ibang mga kamag-anak niya ay galit na galit din sa kanya dahil nga sa ginawa niya kila Israel.
Wala raw kahit isa sa magkakapatid ang tumulong dun sa atin na yon. Ang kapal talaga ng mukha, Sir Neb. Para bang wala siyang ginawang masama sa kanila. Ang sabi pa ng magkakapatid, kaya siguro hindi nabigyan ng anak yung mag-asawa ay para hindi madamay sa karmang sasapitin ng mag-asawang yun. Hanggang sa huli daw, Sir Neb, ay hindi nakipag-ayos yung mga kapatid niya dun sa Irma. Namatay sa kulungan yung asawa niyang pulis. Sobrang naghirap si Irma. Hindi ko man personal na kilala yon, Sir Neb, pero masasabi kong tama lang yung nangyari sa kanya. Hello po, Sir Neb. Sana mabasa niyo po ito sa channel niyo. Ako nga pala si Von. At ito ay karanasan namin bago mag-migrate dito sa US. Meron kaming malaki-laking lupain sa Pampanga. Dahil hindi kayang bantayan ng mga magulang ko ay nagtalaga sila ng bantay. Yung bantay ay sinabihan namin na siya na ang bahala sa lupa kung tataniman ng palay o anumang produkto. Basta babahagian kami ng kahit ng maliit na parte ng mapoproduce. Noong time na yon ay nasa US na yung mga kapatid ko. At kami na lang nila mama at papa ang hinihintay para mag-settle na doon for good. Ang sabi nila mama ay magpalipas daw muna kami ng 2 o 3 taon dahil gusto pa raw nilang magtagal sa Pilipinas. Sa mga taong yon ay tinayuan na ng bahay nung bantay yung lupang pinagkatiwala namin. Binalaan naman namin siya bago magtayo ng bahay at sinabing darating ang panahon na ibebenta namin yung lupa. Baka maapektuhan yung bahay niya. Sayang lang ang perang ginastos. Pero hindi nakinig sa amin yung bantay. Noong sumapit yung oras na kailangan na naming umalis, sinabi naming ibebenta na yung lupa. Sinabihan naman siya nila mama na bibigyan ng pera sa mapagbebentahan. Magandang bagay na yon kung ako ang tatanungin. Pero nagalit sa amin yung bantay. Paano raw yung bahay niya at pamilya? Saan na raw sila titira? Nasinagot ko nun na kaya siya bibigyan ng pera ay para makahanap ng matitirhan. Pagkabenta namin ng lupa, tinupad namin yung usapan. Nagbigay kami ng pera doon sa bantay para lisanin niya yung lupang sinasaka. Pumayag naman. Nakita naming umalis doon sa kubo at hinakot yung mga gamit. Akala namin wala nang magiging aberya. Nakahinga na rin ng maluwag yung mga magulang ko. Kasi feeling daw nila ay may gagawing masama sa kanila yung bantay. Matapos kasing umalis yung mag-anak doon sa kubo, ay nakikita raw minsan nila mama yung bantay na tinatanaw sila mula sa dilim. Minsan yung anak daw ang masama ang pagkakatitig sa kanila. Alam naman daw nilang tumutulong yung anak sa pagsasaka ng tatay. Pero kailangan daw bang titigan sila ng masama? Hindi pa daw ba sapat yung perang binigay nila? Papunta na kami noon sa Maynila at doon na lang magpapalipas ng 2 araw bago yung flight. Nakasakay na kami nila mama sa sasakyan. Napaandar ko na yung makina nang may biglang lumabas na tao mula sa halamanan sa bahay namin. Yung bantay, may hawak na itak, Sir Neb. Papatakbo papunta sa kotse. Mukhang tatagain yung windshield. Sa sobrang gulat ko sa sigaw ng mama ko, ay napaabante ko yung sasakyan. Sapul yung bantay. Natakot at nanginig yung katawan ko nung biglang tumayo. Parang hindi naramdaman yung pagkabundol ng sasakyan. Nung malapit na sa side ko at tatagain na yung salamin ng kotse, ay binuksan ko bigla yung pinto. Napaupo yung matanda sa sahig. Narinig kong umaray. Mabilis akong lumabas ng sasakyan. Dinamba ko yung matanda para agawin yung itak na hawak-hawak. Mabuti na lang at naagaw ko agad, Sir Neb. Nung maagaw ko yung itak sa matanda, ay umiyak ito. Nagsisigaw sa wikang Kapampangan. Pinalalayo pala yung anak na papalapit sa akin at may hawak na malaking tipak ng bato. Natakot siguro yung tatay dahil akala tatagain ko yung anak niya. Sinigawan ko yung bata at sinabihan na hindi ko sasaktan yung tatay niya, kaya bitawan na yung bato. Pagkabitaw sa bato ay lumabas sila mama sa kotse. Kinausap nila yung matanda.
Tinayo ko. Humingi ako ng sorry sa pagkakabundol sa kanya ng kotse. Hindi naman daw siya nasaktan. Sa pakikipag-usap nila mama doon sa bantay, nalaman namin na kaya raw pala nagalit yung bantay ay dahil hindi namin hinintay matapos yung anihan. Sayang daw kasi ang kanyang pinaghirapan. Huwag po kayong mag-alala mga kapasta, dahil hindi namin pinakulong yung bantay. Kaibigan naman ng mga magulang ko yung nakabili ng lupa. Kaya pinakiusapan nila na patapusin muna yung anihan at kung sakali mang mangailangan ng katiwala ay nirecommend nila yung matanda. Nakakaawa din kasi Sir Neb, kasi siguro nakasanayan na nila sa lugar na yon. Yun nga lang talagang kailangan namin ng pera kaya wala kaming nagawa kundi ibenta na lang yung lupa. Bad trip talaga ako sa mga kamag-anak ko dyan sa Pilipinas. Kaya naman hanggang ngayon Sir Neb ay hindi ako umuuwi at kasalukuyang naninirahan dito sa Japan. At saka patay naman na yung mga magulang ko. Si nanay namatay matapos akong ipanganak. Yung tatay ko naman masaklap ang pagkamatay at lupa ang naging dahilan. Isama mo pa yung demonyong kapatid niya. Sa 5 magkakapatid ay si tatay ang pinakapaboritong anak ni lolo. Bunso kasi at hindi nakapagtapos sa pag-aaral. Bago namatay ang lolo ay hinabili nito sa magkakapatid na malaking parte ng lupa ang ibibigay kay tatay dahil nga hindi ito nakapagtapos ng pag-aaral. Hindi naman masyadong malaki yung lupa pero doon unti-unting nabuwag yung relasyon ng magkakapatid. Nakapag-asawa kasi yung iba ng masasama ang ugali at nagka-interes sa mamanahing lupa dahil wala namang last will and testament at nanggaling lang sa bibig ni lolo ang habilin ay nagdesisyon daw yung panganay na sa kanya dapat mapunta yung pinakamalaking parte ng lupa at yung maraming produkto, mga puno gaya ng mangga, nyog at sampalok. Nagalit yung mga sumunod na kapatid dahil dapat daw pantay-pantay. Ayaw pumayag nung panganay Sir Neb dahil siya raw ang pinakamahirap at may pinakamalaking pamilya. Nung time na yon, hindi pa alam nila tatay na sinusulsulan na pala yung kuya niya ng asawa nito. Katakot-takot na sagutan ng magkakapatid ang kinukwento ni tatay sa tuwing umuuwi siya. Hindi raw talaga maaayos ang problema sa iniwang lupa hanggat hindi nagpapadaig yung kuya niya. Ang sabi pa ni tatay noon habang umiiyak, hindi raw siya makapaniwalang nakasama niya sa iisang bahay yung mga ganoong kapatid. Lumalabas nga raw talaga siguro ang tunay na ugali ng tao pag may kinalaman na salapi ang pinag-uusapan. Minsan pa nagbiro raw yung kuya niya at nagparinig sa kanya na papano raw kaya kung patayin na lang natin yung dapat magmamana ng malaking parte ng lupa. Hindi raw umimik yung ibang kapatid at tanging asawa lang daw ng kuya niya yung humalakhak. Pero mula noong marinig daw yon ni tatay ay kinabahan na siya at laging nakakaramdam na nanganganib ang buhay niya. Hindi na rin daw siya umaattend kapag may kitaan silang magkakapatid dahil lagi na lang daw sa lupa na pupunta yung usapan na nauuwi naman lagi sa awayan. Imbis daw na masaya ang pagkikita nilang magkakapatid ay laging may sama ng loob kapag maghihiwalay na. Minsan dumalaw mag-isa yung panganay na kapatid ni tatay sa bahay. Habang nanonood kami ng TV ni tatay ay napansin kong nagpunta si tito sa kusina matapos gumamit ng CR. Kinuha niya yung kutsilyo namin. Akala siguro ni tito hindi ko siya nakita. Mabagal siyang nagpunta sa sofa na kinauupuan ni tatay. Nung iangat niya yung kutsilyo ay napasigaw ako ng malakas. Kaya nailagan ni tatay yung kutsilyo na bumaon ang talim sa sopa. Pagkailag ni tatay Sir Neb sa kutsilyo parang nahimasmasan si tito. Binitawan niya yung kutsilyo pero pinaulanan siya ng mura ng tatay ko. Nabulag na raw siya sa kasakiman na para lang makuha ang parte niya ng lupa
ay gusto pa kaming patayin. Pinagmumura ni tatay si Tito hanggang sa patakbo itong lumabas ng bahay. Sinabi kong ipablatter namin pero wag na raw sabi ni tatay dahil baka makaapekto pa sa kuya niya. Kahit umalis na ng bahay si Tito ay hindi ako pinatulog ng takot at sindak sa nasaksihan ko. Mas doble siguro yung takot at sindak ni tatay dahil kapatid niya ang papatay sa kanya. Naisip ko yung mga posibleng gawin ni Tito sa aming mag-ama. Noong gabing yon, hindi talaga ako nakatulog. Narinig ko yung pangingibabaw ng iyak ng tatay ko sa buong bahay. Pagkalipas lang ng ilang linggo, Sir Neb, matapos yung araw na pagtangkaang patayin si tatay ng Tito, ay nagpatiwakal ang tatay ko. Dahil siguro pinepressure siya sa hatian ng mga kapatid sa lupa. Sir Neb, sa totoo lang, wala namang pakialam si tatay doon sa lupa na yon. Palagay ko mas naapektuhan siya nung pag-aaway-away nilang magkakapatid dahil lang sa lupang pamana. Noong una hindi ko binalita sa mga kapatid niya yung nangyari. Sabihin mo nang makasarili akong anak pero ayokong kahit sa kamatayan ni tatay ay mapag-usapan pa ng mga makasariling kamag-anak. Isaksak nila sa baga nila yung lupang naging dahilan ng kamatayan ng tatay ko. Magmula noon, Sir Neb, pinilit ko nang umalis sa lugar na yon. Meron kasing mga gabi na kahit wala na ang tatay ko ay parang naririnig ko pa yung pag-iyak niya.